Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 hanggang May 31. So Aris, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang, talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang mensahe na ipapaabot sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading para sa linggong ito. So Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness dito po sa James Tarot PH. I really appreciate po yung inyong generosity at saka suporta po dito sa akin at dito po sa ating channel. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Judgment card. Yes. Beautiful. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Devil card. Interesting. In the area of your challenge this week, Aries, you have the Knight of Cups. In the area of your fortune, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. Ang ganda nito para sa iyong mga pinagkatrabahuhan this time around. May magandang balita tayong pag-uusapan later. So abangan natin yan. In the area of your divine advice, you have the Empress card. And your outcome this week, Aries, you have the Moon card. Interesting. Pag-usapan natin ang lahat ng yan, saglit lamang. But first, at the bottom of your deck, ano yung lingering energy o mga bagay na dapat mong pag-focusan o abangan this week? Especially patapos na ang buwan na ito, you have the Death card. Interesting. May mga pagbabago daw o transformation sa buhay mo o sa pwedeng mindset mo o sa trabaho o sa pamilya. Depende po sa aspeto ng buhay mo this time around, Aries. Pero sinasabi ng spirit guides mo na itong transformation na to ay kinakailangan. Kinakailangan for things to change, for things to develop para mas maabot mo yung topmost potential mo, Aries. Especially pagpasok mo ng June. Nakita ko dito na bubunuin mo daw itong 26 hanggang 31 sa adjustment mo sa pagbabago. Meron ka daw dapat tanggalin, meron ka daw dapat baguhin, meron ka daw dapat busisiin. I don't know why nakakita ko ng kwarto na parang medyo magulo ang iyong damitan, o yung mga laruan ng mga anak mo ay nasa sahig, o yung mga gamit na dapat matagal mo nang tinabi o tinapon ay nandyan pa rin. Because parang, ano daw yun parang, ang tawag dito, parang siya yung mukha ng mga bagay na dapat mong baguhin. Parang ano siya simbolismo yan. Simbolismo siya ng mga bagay na dapat mong tanggalin na at baguhin na sa buhay mo. Pwede rin yan mindset mo, baka meron kang mga iniisip o mga pinapahalagahan na dapat pala kailangan mo ma-realize na, ay okay, hindi ko na pala dapat tong pahalagahan, kailangan ko na mag-move on sa taong ito, kailangan ko na mag-move on sa pag-asang meron pa kami ng taong ito o ng endeavor na ito. I'm seeing someone din na parang kung merong mga delays o merong mga bagay na parang feeling mo nag-struggle ka sa work o sa negosyo, sabi ng yung death card here, na huy, may dapat kang baguhin. May dapat kang baguhin sa strategy mo, sa approach mo, kung paano mo siya ginagawa so that magbago din yung outcome. I'm hearing that old ways will not definitely give you new outcomes, Aries. Ngayon parang kailangan mo daw mag-overhaul. Overhaul lang lahat. I don't know why. Magpalit ka siguro ng kobre kama o kaya palitan mo yung posisyon ng kung anumang bagay sa bahay mo na feeling mo pag naayos ay parang gagaan yung pakiramdam mo, ganyan. But for others, I'm seeing here sa mga goals mo, sa approach mo, sa goals mo, sinasabi ng spirit guides mo na kailangan mo daw talagang magbago ng taktika, Aries, so that things will change for the better. I'm also seeing here na parang this time around medyo ramdam mo na parang parang may dapat akong baguhin dito. Parang hindi na umuubra. Hindi na umuubra yung isang bagay kaya kailangan mo na talagang baguhin o kailangan mo nang buhisiing mabuti kung ano yung nangyayaring mali para mabago mo siya agad. Okay, Aries? Isang transformative week ito para sa'yo sa pag-usapan natin ang yung napakagandang reading. Okay? First, hanapin natin yung mga major arcana mo. Meron kang Judgment card, meron kang Devil card, meron kang Empress, at saka meron ka pang The Moon card. Okay. These four arcana, pag sinabing major arcana, sila talaga yung mga malalaki o kaya malaki ang impluensya sa buhay mo this time around. Sama na natin tong fifth na major arcana na Death card. So, dito,
Sinasabi niya na parang maraming bagay ang tungkol sa iyong pag-aksyon. Pag-aksyon sa mga bagay parang na hindi mo nare-realize na kinakailangan mo aksyonan this time around. I'm hearing na masyado ka nag-struggle with a lot of things and you're trying to figure out saan ba ako maaaring pwedeng uh, umasenso sa paraang dapat ako alam ko kung ano yung mga dapat kong baguhin. Kasi meron dyan eh. I know masipag ka, very very bold ka Aries very ambitious, very eager, very dynamic, ka rin competitive ka rin, alam mo na kayang-kaya mo physical, utak, mental, kaya mo. Pero sa life mo this time around, I'm feeling and I'm seeing meron kang mga dapat baguhin in order for you to fully see kung paano yung tamang strategy na malinaw papunta sa direction ng goals mo para mas mabilis, wala nang delay, walang hirap, walang struggle, okay? So pag-usapan natin ang yung reading at the center, you have the Seven of Pentacles. Dito nararamdaman ko na parang hindi ka na rin masaya sa ginagawa mo, Aries. Parang nagdududa ka na at saka nagtataka ka na kung bakit lahat binibigay mo, lahat ng effort, pera, panahon, trust, pwede rin sa love life ito, Aries. Pwede rin sa negosyo o trabaho. Nakita ko na parang hindi ka masaya. Iniisip mo, saan ba ako nagkulang? Yung effort ko ba sapat pa ba? O meron ba akong hindi napapansin na hindi ko na-actionan o hindi ko na tutugunan kaya hindi nangyayari yung mga dapat mangyari for me? I'm hearing na medyo na-disappoint ka itong mga nakaraaraw o nakaraang buwan about someone or something na tinatrabaho mo kasi hindi siya nag-swak doon sa mga inaasahan mo o sa plano mo kung paano siya maaabot. May mga tao sa paligid mo na parang nagkulang dito sa mga bagay na ito because feeling mo dapat sa'yo napunta o dapat yung resulta ay para sa'yo. Pero hindi sila nag-deliver, hindi sila umaksyon o hindi nila naibigay yung karampatang effort na dapat inaasahan mo from them. And now you're re-evaluating the process. So parang, tama pa bang habulin ko pa to? O dapat ba talagang ito ang tahaking kong landas? O kailangan ko na mag-iba? Kailangan ko na ba tong iwan? I'm hearing someone from a job na parang naghahangad ka ng aumento o kaya ng parang gusto mo na maging regular pero lagi kang tinatambak sa contractual ganyan. So parang inisip mo, ang dami ko nang ginugol na time at seriousness sa trabaho ito. Bakit hindi ko makuha yung deserve ko? Bakit ang tagal dumating ng reward? Bakit ang tagal dumating ng mga inaasahan kong mga pera o kaya pagkilala o kaya kahit regularisasyon dito sa trabaho na ito o sa ginagawa kong ito? Bakit yung negosyo ko o yung passion project ko, bakit hindi pa siya lumalago o parang feeling mo hindi pa stable, ganyan. So ngayon, ang dami mong iniisip. And konektado ito sa iyong transformation this time, Aries. That you need to really think something new. Bagong-bagong atake. Pwede rin, I'm seeing here na baka iwan mo na rin ito and you're thinking, meron pa ba akong mapipiga dito? Meron pa ba akong mahihita dito? Kasi kung wala na, I'm hearing na meron kang in the background lingering the transformation. Parang ngayon, unti-unti ka nang iiwas o unti-unti ka nang bibitaw sa isang bagay o sa isang tao and you're now trying to see kung ano yung potential sa'yo outside of this endeavor. The Seven of Pentacles is being clarified by the Six of Pentacles. Yes, tama yung sinabi ko kanina na feeling mo walang balik. Yung effort na nilalaan mo sa isang endeavor o oras, atensyon, pera at pagmamahal, depende po kung anong endeavor ang nararamdaman mo ngayon na para saan ito, pwede sa trabaho, sa negosyo o pag-ibig, na feeling mo yung binibigay mo ay hindi bumabalik. Yung parang deserve mo na, yung effort ko, yung time ko, yung ability ko, lahat binigay ko na, pero bakit parang hindi ko nakukuha yung deserve ko. And now you're rethinking things. You're rethinking things of living or meron ka pa bang ipipiga. Pero nakita ko yung kalakasan from you na parang gusto mo nang umalis. Gusto mo nang lumipat, gusto mo nang bumitaw sa isang pangako o sa isang tao, sa isang endeavor o sa isang trabaho. And ready ka na. I'm hearing, ready ka na lumipat o maghanap ng iyong magandang kinabukasan outside of this endeavor. Kasi sayang din naman talaga yung nilalaan mo. Naramdam ko yan sayang yung nilalaan mong oras, yung feeling mo lahat naman na naibigay mo, lahat naman na seryoso ka sa trabaho, you're very professional. Kung sa pag-ibig naman, lahat naman kahit 100% o lagpas pa doon na ibigay mo na, pero bakit parang yung taong ito ay hindi nakikita yung worth ko o yung value ko, ganyan. In the area of area of what you want, you have the Judgment card. Judgment card, nagising ka na. Ngayon, ramdam ko, gising na gising ka na, Aries, at gusto mong aksyonan itong mga bagay na parang na-realize mo na, oh my God, I'm wasting my time for this person. I'm wasting my time for this job. I'm wasting my time kakahintay sa mga bagay na ito na parang kahit ano yata ang gawin ko, hindi ko makukuha. O kahit ano yata ang gawin ko, hindi bibigay sa akin because yada yada yada. Mga ganyan. So,
ang dami-daming mga bagay ngayon na parang na-realize mo, oh my God, I wasted a lot of time. Sayang ang oras, sayang ang effort, sayang ang atensyon at pagmamahal, no? Ngayon, nakita ko na you are trying to rebuild yourself, especially here with a death card. May transformation na nangyayari sa buhay mo ngayon, Aris. And ito'y essential for you. Kasi ngayon, nakikita ko with the presence of Archangel Gabriel here, telling you na parang ginagabayan ka niya sa pagbangon mo at pagising mo sa iyong katotohanan and for the change na paparating sa buhay mo na parang, ay buti naman, parang narinig ko parang sabi nila, buti naman nagising na si Aris, buti naman at natauhan na siya at gusto na niyang kumawala doon sa dating sitwasyon na ngayon lang niya na-realize na hindi pala para sa kanya and now you're now ready na para harapin yung bagong umaga na para sa'yo, okay? The judgment cards being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Now, para lumago o para lalong magkaroon ng paggalaw, yung usaping kaperahan mo ngayon, Aries, halimbawa sa iyong negosyo o kaya sa trabaho, kinakailangan talaga na aksyonan mo itong pagising mo. Aksyonan mo itong na-realize mo sa buhay mo because you have a lot of potential, Aries. At sinasayang mo yung potential mo sa isang work, sa isang endeavor o sa isang bagay na o tao na hindi nakakakita ng iyong kahalagahan because Ace of Pentacles is really a very worthy blessings na hindi dapat sinaasan tabi o pinapabayaan o ini-ignore at o tinetake for granted. Hindi ka dapat tinetake for granted ang taong ito o ng trabaho na ito. I'm seeing here that use your potential daw. Use your potential para action na ito at baguhin ang buhay mo. This transformation will give you the starting point, yung parang unang hakbang. Nakita ko na ngayon iisipin mo, ano ba yung kalakasan ko? Saan ba ako magaling? Siguro naman, yung ginugol mo ng oras, atensyon, pagod sa dati mong trabaho na iiwanan mo ngayon ay sapat na yung experiences mo, credentials mo, or kahit documents mo para magamit siya for something or somewhere na mas magiging angat ka, mas magiging na-appreciate ka o papahalagahan ka, ganyan. So sabi dito, bumangon ka na at pahalagahan mo ang sarili mo, pahalagahan mo ang iyong future, pahalagaan mo ang worth mo, Aries. Because magagamit mo yan sa iyong kinabukasan, okay? Bangon na, gising na, laban, hanapin mo, habulin mo yung for you. Okay, Aries? In the area of what you need, you have the Four of Pentacles here. Four of Pentacles telling you, enough na of holding on, Aries. Bitaw na. Because si Four of Pentacles siya yung uri ng tao na pinangahawakan pa rin niya yung mga bagay na hindi na dapat sa kanya. O mga tao din ito, pwedeng relasyon o kamag-anak o paniniwala, pwedeng certain belief sa buhay mo na parang hanggang ngayon pinangahawakan mo pa rin pero marirealize mo na hindi na pala siya umuubra this time. Hindi na pala siya applicable sa life mo this time around. Ngayon parang sabi ng spirit guides mo, mas pahalagahan mo doon yung financial stability mo. Saan ba yung stable ang kapirahan mo? Sa trabaho bang ito o hindi na? Parang feeling mo meron pa akong iaangat, meron pa akong i-level up, meron pa akong potential sa buhay ko o sa career ko, sa endeavor ko na mas higit pa dito sa bagay na pinagtitiisan mo. Okay, Aries, nakita ko dito na this time around, you are now leveling up and let go na of old beliefs. Let go na of a promise na hindi matutupad or a ipagtitiyaga sa isang bagay na parang alam mo naubos mo na eh. Naubos mo na yung tiyaga mo, naubos mo na yung pasensya mo. Pwede rin to applicable sa mga karelasyon o kamag-anak o loved ones sa parang lahat na nabigay mo, napiga mo na eh. Naubos mo na yung atensyon, pagmamahal, pasensya mo. Ngayon parang time na para bumitaw at hanapin naman yung for you. For the better stability of your kaperahan. Okay, Aries? The Four of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, ngayon parang kailangan mo talaga maging confident. To be free. Maging malaya ka na piliin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo at huwag ka na mag-compromise sa mga bagay o mga sitwasyon na feeling mo sobrang baba mo o feeling mo hindi ka pinapahalagahan o feeling mo inuuto ka lang o iniisahan ka lang. Ngayon parang kailangan mo tumayo at hanapin yung para sa'yo, yung sarili mong kaligayahan at the same time finding that monetary stability na kailangan mo sa buhay mo na hindi na katulad dati na parang sobrang baba, sobrang stress, sobrang pagod pero yung kita maliit lang naman. Yung parang puyat na puyat ka sa trabaho pero hindi nagre-reflect sa sweldo at hindi ka pa nakakaipon, di ba? So ngayon, parang hanapin mo daw talaga yung mga bagay na talagang pupuno sa kaligayahan mo and also yung financial stability and financial freedom na dapat meron ka na nasasayang dahil
nag-hold on ka pa dito sa lumang mga paniniwala o lumang sistema sa dati mong o sa iiwanan mo ngayon na industriya o trabaho o endeavor. Sinasabi ng spirit guides mo na mas makukuha mo yung financial freedom, yung kaligayahan sa mga bagay na pinagkatrabahuhan mo kung bibitaw ka sa mga bagay na dapat ng bitawan, Aris. At ikaw lang makakaalam niyan, Aris. Ikaw lang makakasagot kung ano ba yung mga dapat bitawan na sa buhay mo para magkaroon ng space sa mga papasok na mga swerte and opportunity for you. Na talaga naman nakikita ko mas liligaya ka, Aris. Mas liligaya ka sa pagbabagong ito because marirealize mo na, hindi pala ako dapat nag-hold on dun sa mga bagay na hindi naman pala maganda ang dulot sa akin. Ngayon parang kahit paano, malilinis yung mga area sa life mo na daladala mo pa rin pero kailangan na palang bitawan. Marirealize mo gagaan ang lahat. Gagaan talaga ang lahat for you. And I'm hearing dadaling ka ni God sa tamang destinasyon at kung ano yung talaga yung dapat para sa'yo. Okay? Kaya wag mong pigilan, don't force, don't control things. Let it go, let it flow. At panoorin mo lang na mangyari yung mga dapat mangyari because God is like doing everything for you this time around. Okay? Parang talagang kailangan mo daw daanan tong transformation na to because ito talaga yung dapat mangyari para makapush ka na sa mga dapat matupad for you na kaloob sa'yo ng ating spirit guides. Okay, Aris? In the area of what's affecting your current energy, you have a two of wands. Ngayon, meron ka nang naiisip na mga plano o mga parang paunang mga steps na envision mo na eh. Parang, okay, siguro nga hindi na ako dapat magtiis pa dito o hindi ko na kailangan pang magstay sa isang bagay na alam kong hindi naman babalik sa akin yung mga bagay na binibigay ko. Especially here with the Six of Pentacles na prominente dito sa iyong core energy na parang doon ka na lang pumunta sa mga bagay o sitwasyon o pag-ibig na alam mo na pantay, equal, nare-reciprocate yung binibigay mo, hindi ba? At naramdaman mo na masaya ka at pinapahalagahan ka. With the Two of Wands here, sinasabi dito na kailangan daw malinaw ang plano mo, Aries. Saan ka ngayon pupunta after the transformation? Hindi naman pwedeng nanggaling ka na nga sa isang area kung saan alam mo na hindi mo nakuha yung mga bagay na dapat sa'yo. Pero lumipat ka lang bigla without thinking things too much. Hindi ka masyadong nag-isip o nagplano. Hindi mo rin binago yung dapat baguhin. Kasi kung hindi mo gagawin yun, Aris, mauulit at mauulit lang din yung cycle na yan sa iyong kaperahan o sa iyong trabaho o sa iyong love life o sa buhay mo in general. Nakita ko dito na kailangan matuto ka kung bakit kailangan iwan ang dapat iwan. Kaakibat yan ng judgment card here na bakit ka nga ba ginising ni God? Bakit ka nga ba ginising ni Archangel Gabriel here? Sinasabi niya, huy, Aries, gising nga sa isang kasinungalingan. Hindi yan para sa'yo. Baguhin mo na ang buhay mo. Ito ang daan. So, kapag binago mo na at pinuntahan mo na yung daan, make sure na daladala mo yung lesson. Daladala mo yung mga bagay kung bakit nadala ka dun sa mga nangyari before. Kasi kung hindi ka nadala sa mga yon at hindi ka nagbago, then sa iyong mindset, madadala mo pa rin yung lumang sistema sa mga bago mo pupuntahan. It was like, parang bagong lugar pero same old strategy. Okay? So make sure na kaakibat ng pagbabago sa buhay mo this time around, baguhin mo rin yung strategy mo and have a clear plan here with the Two of Wands. Hindi na uubra yung dati because Two of Wands also about taking the risk. Yung parang pupunta ka na sa mga lugar na bago sa'yo. Pupunta ka na sa mga strategy at paraan na bago sa'yo na hindi na katulad before. So make sure para manatiling fresh at saka talaga makaahon ka na sa pinanggalingan mong magulo o problemadong sitwasyon. Make sure na malinaw sa isip mo yung mga hakbang at gagawin mo yung mga plano na yan. Okay? The Two of Wands being clarified by the World card, yes. Ending of a cycle. Nakita ko talaga dito na kailangan talaga, like I said kanina, I'm sobrang saya ko kapag yung kina-clarify, tugma doon sa huli kong sinabi, na kailangan talagang tapusin mo na yung cycle ng isang bagay para hindi na siya maulit pa. Kailangan talaga natuto ka at talagang nagkaroon ka ng wisdom at saka enough knowledge na, ay okay, alam ko na yung nangyari, hindi na mangyayari sa akin ulit yan. Alam ko na yan, pagpunta mo sa isang lugar, the same old ulit naramdaman mo bigla, ay parang ganito yung nangyari sa akin before, ay okay na po, okay lang ako. Malakas yung kapangyarihan mo at saka yung katapangan mo to say no to someone or something pag alam mo na kamukha siya o ka-red flag siya ng mga pinagdaanan mo before. Parang naging wiser ka na, Aries, at naging matalino ka na kaya mo mag-walk out o iwan ng isang bagay basta alam mo na potential siyang mangyari katulad dati na lumugmok ka, nahirapan ka, na hindi na reciprocate yung mga bagay na binigay mo. So now, mas madali mong ma-identify yung red flag, green flag, at madali mong
checklist yung mga bagay na, okay sa trabahong ito kasi kakaiba siya kaysa sa dati. Okay, walang ganto dito kasi before meron dun eh. Ngayon, alam mo na kung ano yung mga bagay na hinahanap mo because malinaw sa isip mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya kailangan talaga dito ng clarity of the mind. And also, leaving things behind. Dalawang beses lumabas yung energy of leaving something na hindi na talaga nag-work. Ito yung time na talagang open up the next chapter of your life and start over. Start something new na taliwas sa ginawa mo before. Especially in the near future, Aris, ito ang importante mong malaman sa ngayon. In the near future, babalik yung mga parang multo, multo na mga dating sistema sa ginagawa mo. At nangangailangan ito, Aris, sa'yo ng katapangan at saka talas ng isip at saka tatag ng iyong intuition na parang kilalanin mo na parang, ay, itong taong ito, halimbawa, tungkol sa pag-ibig ito, nakaranas ka na ng isang pag-ibig na hindi naman na-reciprocate yung same love na binibigay mo. And now, bigla may darating na bagong pag-ibig. And then, nare-realize mo, ay, ganyan dati si Exa, ganyan din siya. Akala ko, ano lang, tapang-tapangan lang, pero hindi pala, red flag na pala yun. So ngayon, alam mo na kung paano lalayo at bibitaw ka kaagad para hindi na humaba, hindi na makomplika, hindi ka lalong mamproblema sa isang bagay, di ba? So, you're gonna see easily yung mga red flags at saka green flags either sa job, sa karelasyon o sa buhay pamilya mo. Ngayon, madali mo ma-identify itong taong ito, itong devil card na ito. Pwede sitwasyon din o kaya trabaho. Madali mo ma-identify ito at madali ka makakaiwas. Nakita ko talaga dito na parang you are being protected by God and by your spirit guides. Kaya kailangan daw talaga magbago ang mga bagay sa buhay mo ngayon. Because talagang parang hinihila ka nila ng spirit guides mo at saka ni God to a better and safer face sa buhay mo at palayo sa mga bagay o sitwasyon na talagang magpapakadena sa iyo pabalik sa dating pagkalugmok. So ngayon, talagang dapat tandaan mo yung mga pinagdaanan mo, Aris, para sa pagbabago o pag-level up ng buhay mo. Madali mo siyang ma-identify at madali mong maaalis sa buhay mo para makalayo sa circle mo, okay? The devil cards being clarified by the Three of Pentacles. Yes, people that you're gonna work around you, circle mo, yung magiging bagong community na pupuntahan mo in the near future. Pwedeng halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka sa ibang city, o magkakaroon ka ng mga tao na magiging bagong parte ng buhay mo. Madali mong ma-identify kung sino dyan yung parang katulad dati na mga taong gumawa niyan. Kasi wais ka na nga eh. So ngayon na pagkakataon para unti-unti, alam mo yung parang sa garden, yung tatanggalin mo yung mga damong ligaw. Yan, parang ganon. Parang ganon ang gagawin mo in the near future. Madali mo mapipinpoint kung sino yung dapat at sino yung hindi. At ganon din sa buhay mo, alam mo na kung rin dapat iwasan, especially with the Bisho, Aries. Kasi para ito yung mga tao na magbibigay sa'yo ng alaala, parang flashback or multo nga. Multo nga ng mga dati mong naiwanan na o mga dati mong binitawan na, especially here with the Four of Pentacles na halimbawa, ito mga tao, before, mahilig kang gumimik, mahilig kang magsigarilyo halimbawa, pero bigla kang bumitaw sa sigarilyo. And then, you're gonna land on a job or on an opportunity or a place kung saan itong mga bago magiging kaibigan mo o circle mo ay meron dyan naninigarilyo halimbawa, tapos aalukin ka ganyan. So, ikaw naman, ito yung panahon para patunayan mo na natuto ka na sa past mo at hindi ka na babalik dun sa mga bagay na nagpakadena sa'yo in the past. Kasi baka harangan yan ang pagpasok ulit ng swerte at stability at saka prosperity sa buhay mo. Kaya nililinis ni God ngayon yung energy at saka frequency ng iyong kapirahan at ng iyong abundance sa life mo. So, wag mong harangan yung energy at frequency na yon sa pagpasok ng mga taong ito. Dapat marunong ka nang umiwas, learn to say no kung ayaw mo. Hindi porket tumanggi ka, nababastos sa sila. No. Pag ayaw mo, at dapat intindihin nila yon because nagpuput ka rin ng boundaries on things and situations and endeavors na alam mong hindi mo gusto. Okay, Aries? Dapat malinaw sa'yo yan. In the area of your challenge this week, May 26 to May 31, sa pagtatapos ng buwan, nakita ko dito na meron darating na offer this week. May offer sa'yo, pwede offer ng pag-ibig, offer of a job or endeavor or sideline na talaga namang pagdududahan mo kung gusto ko ba to, akin ba to, kakayanin ko ba, o talagang choosy ka lang, Aries, this time around. Nakita ko na parang itong offer na to ay magbibigay sa'yo ng parang difficulty to decide, ganyan. And since kasi nasa part ka parang transition parang ngayon nag-a-adjust pa yung utak mo, yung katawan mo, yung sistema mo sa mga pagbabago sa life mo. Kaya pag dumating ito, parang feeling ko very overwhelmed ka. It's either
hindi mo agad tatanggapin o sasabihin mo, pag-iisipan ko po muna ha, pasensya na kasi marami po nangyayari sa buhay ko, hindi ko po alam kung tatanggapin ko yan, kung okay ba yung trabaho na yan, kung enough ba ako, or am I on the right state of my life right now para tanggapin yan. So ngayon parang nakita ko na pagmumuni-munihan mo muna ito bago tanggapin, okay? The Knight of Cups being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon nakikita ko na meron kang kalakasan to say no, o meron kang takot then at kaba kung kaya ko ba, kung enough ba ako dyan, kung swak ba sa akin yung ino-offer sa akin. Pero nakikita ko dito na sabi ng spirit guides mo, tapangan mo daw ang sarili mo at saka wag mo daw laging isipin na nega ang magiging resulta. Ngayon na pagkakataon, I'm hearing ngayon na pagkakataon para maging open ka sa maraming bagay at huwag mo daw isara ang sarili mo sa mga potential of your future. Magkaroon ka rin doon ng clear vision of what you want to have in your life for the next 5 years, for the next 10 years, para alam mo daw kung ano yung mga bagay na at mga offer na alam mong swak sa'yo. I'm hearing sayang daw yung offer. Sayang yung offer. Parang yun narinig ko, sayang yung offer. Okay? In the area of your fortune, you have the 8 of Pentacles here. Eight of Pentacles telling you may magandang pagbabago sa iyong kaperahan, sa iyong trabaho. I'm seeing for others na magaland na yung job. Nandiyan na tatawagan ka na, pasok si Aries, tanggap si Aries, secured mo yung posisyon mo. Sa iba, nakita ko na parang meron kang recognition from your boss, may pagkilala for you. Kasi parang matagal ka na sa trabaho na yan, Aries, parang 10, 20 years, ganyan. So parang ngayon kikilalanin ka ganyan. For some Aries yun ha. But for others, I'm seeing here na medyo may seminar, may dapat aralin. Kasi parang yung bagong pupuntahan trabaho, kailangan additional skills. Kasi parang dagdag daw yun sa trabaho mo, kaya kailangan mo siyang aralin. So ngayon, para magiging super busy ka this time around tungkol sa iyong trabaho. Congratulations, Aries. The Eight of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Yes, hearing here na parang ikaw talaga yung ma-recognize. Out of all the people na katrabaho o kapareho mo sa same industriya, parang ikaw yung aangat. Ikaw yung kikilalanin, ikaw yung magwawagi, ikaw yung parang ma-recognize talaga because you are the best among the group. And that nakikita na ng mga boss mo o ng higher ups yung potential mo. At kung ano man po yung pinagkatrabahuhan mo this time around, Aries, pwedeng passion project o kaya may nilalakad ka na papeles o kaya meron kang pinipilahang trabaho na sana ako po makuha. There is a confirmation na yes, Aries, ikaw makukuha, ikaw magwawagi at selyado na yung pwesto para sa'yo. Congratulations. In the area of your divine advice, isa lang. The Empress, sabi nito, huwag ka daw susuko na buuin yung mga gusto mong buuin. May pangarap ka daw eh. Pero dahil may mga nagbabago sa buhay mo this time around, hinihigit ka ni God ng spirit guides mo sa tamang direksyon, make sure na huwag ka rin daw maligwat o huwag kang mawalan ng focus sa mga goals mo. Halimbawa, gusto mo makabili ng bahay, gusto mo makabili ng lupa, gusto mo mapag-aral sa college ang mga anak mo, gusto mo makabili ng kotse, gusto mo makabili ng bagong cellphone. Kung yun yung mga goals, medyo, kahit material man o pangkalahatan, wag ka daw lagi mawawala ng pag-asa because kayang-kaya mo daw itong maabot. With the Empress card kasi, siya yung uri ng card na kahit isang whisk lang ng kanyang staff ay makukuha niya agad yung gusto niya. So, ganun ka rin daw dapat. If you want to claim something, if you want to manifest something, maniwala ka na kaya mong abutin. Because that is a manifestation power. At yung energy niya, madali mo ma-acquire at madali mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. Believe in the power of your dreams. Believe in the power of your manifestation na makukuha mo yung pangarap mo. Okay? Paalala sa'yo ng spirit guides mo, the Empress cards being clarified by the Five of Swords. Yes, huwag ka matakot. Huwag mong sabihin na hindi ko kaya, nakakatakot, worth it pa ba to? Marami na akong ginawa, hindi nangyari, ano pong gagawin ko? Parang huwag ka daw mag-worry. Always focus on the positive side of things. Yes, siguro ngayon malabo. Yes, siguro ngayon walang kasigurudahan. Pero kung lagi mo isipin na, ay, hindi ko makukuha yan, di lalong hindi mo makukuha because binababa mo yung energy mo. Ngayon ang kailangan, the power of creation. Kaya kong abutin, kaya kong buuin, kaya ko lagpasan, kaya ko makapunta doon. Yun lagi mo yung isipin. Kaya mo, okay? Yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later, Aries. But first, let's have additional messages from the divine. Ano pa yung mga additional na mensahe sa'yo na yung spirit guides na dapat mong malaman this time around? Unang-una, you have Rainbow. The most difficult part of a situation is over. Patapos na daw yung difficult part, yung transformation mo sa isang bagay. Congratulations, Aries. Mabilis lang ito, daanan mo lang, kayanin mo lang, and everything will be fine. You're gonna come out of this very, very swiftly and happily, okay? Box, you will receive a gift o meron ko na matatanggap na regalo this time around. Pwedeng kaperahan yan o from special someone, okay?
Lightning, control your anger or you will be sorry. Oh, Aries, kontrolin mo daw ang iyong emosyon. Lalong-lalo na kapag nagagalit ka, ha? Huwag kang magkasalita o kikilos agad-agad. Pag-isipan mo muna at huwag kang papadala sa emosyon mo. Another message ay psychic ability, trust your intuition. Kung may kutob, kung may naiisip na parang, okay, hindi to maganda, pakinggan mo ang iyong intuition, okay? Another message, acts, forces working against you. Siguro ito yung mga taong yun na parang kailangan ngayon pakiramdaman mo. Sino yung mga totoong tao sa akin? At sino yung mga taong parang pagkaharap ko ay mabait pero pagtalikod ko ay hindi? Yun ang mga bagay na kailangan mo daw alamin this time around and umiwas ka na. Umiwas ka na sa kanila. Okay? Another messages from Spirit, guys, kunin natin to. You have mice, discord among friends or family. So may mga issue tungkol sa friends and family. Kailangan mo nang ayusin yan o kung kailangan mo bigyan ng time and space, go. Kung ano po yung tawag sa'yo ng intuition mo na gawin. You have tent, temporary situation. Like I've said kanina, kung merong kang difficult situation, parandalian lang daw yan. At malalagpasan mo agad. Wedge, someone is trying to come between you and the friend or something you want. So meron daw tao na parang humaharang sa mga bagay na gusto mo o sa pagitan mo and your friend. So parang ito yung mga bagay o tao na kailangan mong iwasan talaga. Another message, you have dagger, fear, worries, tense situation. So huwag ka matakot, especially here with the transformation. Kaya mo yan. Huwag ka matakot, huwag ka matense. Everything will be alright. Pataasin mo ang iyong spiritual power para malagpasan mo yung dapat mong malagpasan. Kapit ka sa Diyos. Kapit ka sa kanyang pangako at saka sa iyong pananampalataya. Okay? Another message, you have candle, you will be shown the way. Oh, tamang-tama sa iyong the moon. Ipapakita daw sa iyo ni God ang tamang landas patungo sa katuparan ng pangarap mo. Kaya, relax ka lang. Ito ang air na kailangan pag-focus on this whole week. Aries, you have doubt. I release the need to know all the answers, especially here with the moon. Dapat daw, ngayong linggo, tanggalin mo yung duda sa sarili mo. Especially here with the moon. Ang daming questions, ang daming mga bagay na parang paano to, paano ganyan, ano pong gagawin ko, especially sa transition ng buhay mo na parang saan po ko pabunta, ito ba ang ginagawa ko ay tama. So, there are a lot of things na unclear sa life mo. Pero kagandahan kay the moon, the right answers will be given to you the moment na kinakailangan mo, Aries. The moment na alam ni God na dapat mo nang malaman yung impormasyon gusto niyang malaman mo. There are things hidden to us at this moment. Pwedeng tungkol sa pangarap, tungkol sa pag-ibig, pero dapat bang malaman natin agad-agad lahat? At this moment, hindi pa pwedeng ipagkatiwalaan na lang natin si God, yung sarili mong kakayanan, yung path na gusto niya ibigay sa atin. Kapag meron kang matatag at solid na foundation sa iyong spiritual power, tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili mo, I'm seeing na madali mong malalagpasan ang mga mahihirap na parte ng buhay mo. And you will see, nakikita ko, you will see the light at the end of the tunnel at makakalagpas ka doon, masaya, healthy, happy, and accomplished. Okay? Continue having faith and continue working on and doing. Ito yung panahon na parang huwag ka daw bibitaw. Huwag ka daw bibitaw because sa dulo, nakita ko mabilis mo makukuha ito at you will come out of this very, very successful. Okay? The moon cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon ang pagkakataon para talagang asahan mo ang sarili mo. Strategize. Taktika. Ikaw mismo ang makakagawa ng mga paraan para makalusot ka dyan. At yung mga paraan na yon bigay sa iyo ni God. Bigay niya sa iyo yung mga plano at saka mga ways. Kaya tiwala ka lang. Pag ito ang plano mo, gawin mo. Pag ito ang mga gusto mong gawin, gawin mo kahit na hindi sigurado yung kalalabasan o hindi ka talaga sure sa plano mo. Kapag ito yung tawag ng damdamin mo at kutob mo na ito yung intuition calling na ito po yung gagawin ko, God, gabayan mo ko. Gagawin ko po yung kaya ko, kayo na pong bahala sa 50% ganyan. So ngayon, I'm hearing that you will get the best plan, the best strategy at makakawala ka na sa mga bagay na unclear, sa mga bagay na disigurado, sa mga bagay na feeling mo ay hindi mo alam ang gagawin pero bibigyan ka na agad ng kalakasan to accomplish things and everything will be alright. Okay, Aries, that is your May 26 to May 31 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.